Where exactly is Butig? It is a town 52 kilometers away from Marawi City, the capital Lanao del Sur. Butig is home to more than 19,000 people. It was once a stronghold of the Moro Islamic Liberation Front, and now it is the Maute group trying to gain control of the area. The Maute brothers, Abdullah and Omar, were former MILF members. The Maute group has links to the Jemaah Islamiyah, an Indonesian terror group. It pledged allegiance to the international terror group ISIS. The group also calls itself Dawla Islamiyah, which means Islamic State in Lanao. Magtatatlong araw na mula nang magsimula ang engkwentro ng Maute Group at ng mga sundalo. Ang mismong kuta ng bandidong grupo sa Lanao del Sur napasok na ng militar. Maraming residente sa bayan ng Butig ang lumikas na para makaiwas sa gulo. Napasok na ng puwersa ng militar ang kuta ng Maute Group sa Lanao del Sur. Nagpaputok ng kanyon at nagpakawala ng bomba ang dalawang eroplano ng militar na kinaroroonan ng kalaban. Alas 5 ng madaling araw kanina nang itaas ang watawat ng Pilipinas sa loob ng 103rd Infantry Brigade Tactical Command Post bilang hudyat ng pagsisimula ng opensiba. Isang sundalo ang naiulat na sugatan sa engkwentro habang hindi pa tiyak kung ilan ang bilang ng sugatan at namatay sa kalabang grupo. Ayon sa commander ng 103rd Brigade, sinakop ng Maute Group ang lugar dahil may mga residenteng lumikas at hindi na bumalik doon. Kinuha nila yung areas na yon na dati namang silang nandun dahil after the February and May incident, yung mga lumikas na civilian, di naman bumalik na ron. 90% naman ng bayan ng Butig ang lumikas. Karamihan sa mga ito nakatira muna sa kanilang mga kamag-anak. Naapektuhan na rin pati pag-aaral ng mga bata dahil kanselado ang mga klase sa paaralan. Ayon kay Butig Mayor Dimnatang Pansar, tinutulungan ng ibang sibilyan ang bandidong grupo. Matitino naman yung mga taga-Butig Pero may mga iilan na tinutulungan ng mga tao na galing din sa labas, galing nga sa ibang kung saan lugar. Sumasama sa mga itong grupo na to. Nangangamba naman si Pangulong Duterte sa posibleng paglipat daw ng grupong ISIS sa bansa. Ang delikado niyan itong ISIS. That is why you have to use your head. Do not drive them to despair because that is precisely what happened in Africa. Sinabi rin ng Pangulo na mas makabubuting mag-usap na lang para sa kapayapaan, imbis na gumamit ng dahas. Mas magtatagal daw kasi ang kapayapaan kapag pinag-usapan ito. Ayan, what will we do? We'll just have to wait. We just have to talk and talk. What we will pass on to the next generation is a talking administration. You cannot pass a fighting, a war, or a country at war. That is for certain. Magtatatlong araw na ang bakbakan sa Lanao del Sur matapos atakihin ng Maute Group ang lumang munisipyo ng Butig at naglagay umano ng watawat ng ISIS. 11 miyembro na ang nasawi mula sa Maute Group habang 5 ang sugatan. 2 naman ang sugatang sundalo. PIA government troops are ramping up their offensive against the Maute terrorist group in Butig, Lanao del Sur. As early as Monday morning, the combined forces of the 103rd Infantry Brigade and Air Force launched attacks on the group's positions, including a municipal hall, a mosque, a school, and a few houses. The military claims 19 Maute members have been killed, while 13 soldiers were wounded. The armed forces is also verifying reports on the ground that ground troops have already retaken the municipal hall. Nang natunugan ng mga Maute ang kanilang, meron tayong sinasagawang operasyon na tinatarget sila, nagsitakbuhan at nagkubli ang mga ito dun sa lugar ng Butig na yon na inatake nila noong Pebrero. Yung lugar po na pinagtataguan nila, yun po ang lugar na kung karamihan sa mga kamag-anak ng Maute ay nakatira. Hindi na po ito tinitirahan ng mga ibang hindi sumusuporta sa kanila.
Meanwhile, AFP spokesperson Restituto Padilla says that at least the new municipal hall is protected, well protected by soldiers. The military claims the Maute group is still trying to show the terror group ISIS it is worthy of recognition and support. Padilla, however, admits the armed forces is still not sure if the Maute group had indeed caught the attention of ISIS. There are military checkpoints all over Lanao del Sur, but the AFP admits it's difficult to identify the rebels. Because we operate in normal times. And if you have not identified a particular criminal by face, by name, or by persona, you cannot go just arrest anyone. Because habeas corpus, the right of habeas corpus is there. Padilla says the suspension of the privilege of writ of habeas corpus is for President Duterte to decide. What can the public do is to at least provide information to the authorities. Now, Pia, the military says that most of the civilians in Butig have already evacuated to their relatives in nearby provinces and some in evacuation centers. There are approximately 10,000 evacuees. Pia. Rex, we meet you there with that report. Any idea, Rex, how many Maute members are still fighting government troops? Pia, General Padilla says that there are approximately 70 Maute groups that are still fighting the government forces. However, they still have to verify these figures as there could have been support groups that joined the Maute terrorist group in fighting the government forces. Pia. Reporting from Camp Aguinaldo, Rex, we meet you there. Now, where exactly is Butig? Dahas, mas magtatagal daw kasi ang kapayapaan kapag pinag-usapan ito. Ayan, what will we do? We'll just have to wait. We just have to talk and talk. What we will pass on to the next generation is a talking administration. You cannot pass a fighting, a war, or a country at war. That is for certain. Magtatatlong araw na ang bakbakan sa Lanao del Sur matapos atakihin ng Maute Group ang lumang munisipyo ng Butig at naglagay umano ng watawat ng ISIS. 11 miyembro na ang nasawi mula sa Maute Group, habang 5 ang sugatan. 2 naman ang sugatang sundalo. PIA government troops are ramping up their offensive against the Maute terrorist group in Butig, Lanao del Sur. As early as Monday morning, the combined forces Ang lumikas. Karamihan sa mga ito nakatira muna sa kanilang mga kamag-anak. Naapektuhan na rin pati pag-aaral ng mga bata dahil kanselado ang mga klase sa paaralan. Ayon kay Butig Mayor Dimnatang Pansar, tinutulungan ng ibang sibilyan ang bandidong grupo. Matitino naman yung mga taga-Butig eh. Pero may mga iilan na tinutulungan ng mga tao na galing din sa labas, galing nga sa ibang kung saan lugar. Sumasama sa mga itong grupo na to. Nangangamba naman si Pangulong Duterte sa posibleng paglipat daw ng grupong ISIS sa bansa. Ang delikado niyan itong ISIS. That is why you have to use your head. Do not drive them to despair because that is precisely what happened in Africa. Sinabi rin ng Pangulo na mas makabubuting mag-usap na lang para sa kapayapaan, imbis na gumamit ng Where exactly is Butig? It is a town 52 kilometers away from Marawi City, the capital, Lanao del Sur. Butig is home to more than 19,000 people. It was once a stronghold of the Moro Islamic Liberation Front, and now it is the Maute group trying to gain control of the area. The Maute brothers, Abdullah and Omar, were former MILF members. The Maute group has links to the Jemaah Islamiyah, an Indonesian terror group. It pledged allegiance to the international terror group ISIS. The group also calls itself Dawla Islamiyah, which means Islamic State in Lanao. Magtatatlong araw na mula nang magsimula ang engkwentro ng Maute Group at ng mga sundalo. Ang mismong kuta ng bandidong grupo sa Lanao del Sur napasok na ng militar. Maraming residente sa bayan ng Butig ang lumikas na para makaiwas sa gulo. Napasok na ng puwersa ng militar ang kuta ng Maute Group sa Lanao del Sur.
Nagpaputok ng kanyon at nagpakawala ng bomba ang dalawang eroplano ng militar na kinaroroonan ng kalaban. Alas 5 ng madaling araw kanina nang itaas ang watawat ng Pilipinas sa loob ng 103rd Infantry Brigade Tactical Command Post bilang hudyat ng pagsisimula ng opensiba. Isang sundalo ang naiulat na sugatan sa engkwentro habang hindi patiyak kung ilan ang bilang ng sugatan at namatay sa kalabang grupo. Ayon sa commander ng 103rd Brigade, sinakop ng Maute Group ang lugar dahil may mga residenteng lumikas at hindi na bumalik doon. Kinuha nila yung areas na yon na dati namang sila ang nandun dahil after the February and May incident, yung mga lumikas na civilian, di naman bumalik na ron. 90% naman ng bayan ng Butik. Forces of the 103rd Infantry Brigade and Air Force launched attacks on the group's positions, including a municipal hall, a mosque, a school, and a few houses. The military claims 19 Maute members have been killed, while 13 soldiers were wounded. The armed forces is also verifying reports on the ground that ground troops have already retaken the municipal hall. Nang natunugan ng mga Maute ang kanilang, meron tayong sinasagawang operasyon na tinatarget sila, nagsitakbuhan at nagkubli ang mga ito dun sa lugar ng Butig na yon na inatake nila noong Pebrero. Yung lugar po na pinagtataguan nila, yun po ang lugar na kung karamihan sa mga kamag-anak ng Maute ay nakatira. Hindi na po ito tinitirahan ng mga ibang hindi sumusuporta sa kanila. Meanwhile, AFP spokesperson Restituto Padilla says that at least the new municipal hall is protected.